Nakaka-excite talaga tong temang to no ho? Sino ro dito ang may mga long-standing prayer? Okay, lahat tayo. Pag sinabing long-standing prayer, ito ho'y matagal na nating inaalagaan sa panalangin pero wala pang sagot. Wala pang tugon. Ang tanong ko, follow-up question, palagay nyo tutugon ng Diyos? Ay, bakit wala pa? O, may sarili kayong sagot doon. Una, hindi pa perfect time Pangalawa, posibleng hindi kasi kalooban. Pangatlo, maghintay ka lang. Amen. Pero ako kapag ikaw'y nasa gitna ng kalooban ng Diyos at ginagawa mo ang nais ng Diyos, laging kalooban yan, maghintay ka lang. Dahil ang timing ng Lord, hindi mo timing. Iba ang orasan ng Diyos sa orasan mo. Kaya magtiyagang maghintay, pasasaat ba't darating din yan. Amen. Ang aking tema sa umagang ito, although revival, a call to possess the land, ang aking sermon title ay Unchanging Promises. Everybody say, Unchanging Promises. Ito po ang ating Bible verse, Joshua chapter 1 verse 3, gaya ng theme verse natin sa ating A Call to Revival, A Call to Possess the Land. Sabi rito, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Uulitin ko po, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. The Lord will bless the reading of this passage. And next, Numbers 23 verse 19 says, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? The Lord will bless the reading of this passage. Ang mga katagang ito na bersikulo na ating binasa ay ipinangako ng Panginoon kay Joshua at sa mga Israelita. At naniniwala po tayo na ang paglalakbay ng mga Israelita sa Promised Land from Egypt ay naaayon din sa buhay espiritual na ating paglalakbay. Tama po ba? Na kapag binasa po natin ang kasaysayan ng mga Israelita, nakikita mo yung sarili mo. Nakikita mo yung buhay paglalakbay mo. Nandyan po ba kayo? Pag sinabing Promised Land, ito ho yung talagang pinakapangarap ng Panginoon sa langit na matungtungan ng mga Israelita dito sa lupa. Alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi panlangit lang kundi panlupa din naman? Hello, nandyan po ba kayo? Si Pastora Diwani lang to, wag kayong matulala. Ang Diyos ay hindi panlangit lang kundi panlupa din naman. Ang kanyang mga pangako ay hindi lamang eternal life, eternity, buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Dito sa lupa ay napakarami niyang pangako na dapat nating angkinin. Nandyan po ba kayo? Pangako ng Diyos na ang buong pamilya mo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, maligtas at sama-sama kayong sasamba sa Lord. Pangarap at pangako ng Diyos na iahon ka sa anumang kahirapan ng buhay. Pangarap at pangako ng Diyos na pagalingin ka sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Nandyan po ba kayo? At ang nangakong ito ay Diyos na hindi napapako dahil isang beses lang pinangako ang pangako at ito'y katuparan ng lahat ng kanyang ipinangako. Amen. O, kaway-kaway dyan, ang biktima ng pangako na napako. Nandyan po ba kayo? Naranasan nyo bang pinangakuan kayo? Talagang umasa kayo? No. Naalala ko si Pastor Arte, natuwa po ako dyan De pinangkakuan siya, may nangako sa kanya, dadaling siya sa abroad. Talaga naman, bumili ng maleta. Bumili na ho ng damit. Nagpaalam na sa amin, umiiyak pa. Abe, nung araw na aalis na, hindi pala siya nabili ng plane ticket at hindi pala siya kasama. Tapos sabi ko, ano, kamusta? Wow, mali, pas. Anong wow, mali? Hindi ho pala ako kasama. Sabi ko, di ba kasama ka? Hindi raw ako nabili ng plane ticket. Sabi ko, ano nararamdaman mo? Hindi ko siya babatiin. Praise God. Pero dumating sa point, natuloy din. Kaya nung aalis na siya, sabi ko, sigurado na yan, matuloy at hindi lang, Pastora, mahalaga, inuuhan ko yung nangako. Natuloy din naman. At sa wakas, imbis na 1 linggo lang, 2 linggo na nasa Singapore. Tama ba yon? Singapore ba siya? Singapore. Ano kako gagawin mo dyan? Mamamasyal lang, kakain. O, di ba? So, ibig sabihin, nalagpasan niya yung paghihintay na kung saan ay sinumpa ko na ang lahat ng mga ngako at ito'y napapako. Hindi. Kasi po may mga pangako ang tao na posible namang hindi maibigay, pero ang Diyos ang magbibigay sa ibang tao nga lang. Nangako sa akin si Rola, nabibigyan ako ng tamales, pero hindi siya ginamit, si Helen pala. Thank God pa rin, pinalitan lang ang pangalan, pero ang Diyos ang nangako, tutuparin pa rin niya sa ibang katauhan, sapagkat ako ang pinangakuan. Nakukuha niyo po? Kaya dapat wag tatampo, dapat wag masasaktan, dapat wag magagalit.
Sabi nga nung isang kilala ko pinangakuan ka na nga umasa ka pa. Di ba? Tayo'y pinangakuan ng Diyos. Hindi ho natin alam kung kailan to darating. Basta ang mahalaga, kagaya ng mga Israelita, unang pangako kay Abraham. Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. At naisali ng pangakong yon kanino? Kay Moses. Hindi natapos ni Moses. Pero nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Itinuloy ni Joshua. At itinuloy ng iba't ibang henerasyon hanggang sa sumalin sa atin na ngayon na yung promised land ay spiritual promised land na buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Everything about us is changing and constant flux. But God never changes. His glory never needs to change to meet some unforeseen circumstances. Lahat ng tungkol sa atin ay nagbabago. At patuloy na nagbabago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang kalwalatian na hindi kailanman kailangang baguhin upang matugunan ang ilang hindi inaasahang pangyayari. Because God cannot change. Everybody say, God cannot change. Yung katabi mo nagbabago, pero si Lord hindi. Nagbabago katawan, nagbabago itsura, nagbabago ugali, kasabay ng nababago ang bulsa. Nandyan po ba kayo? Pero si Lord, walang pagbabago yun Si Lord, walang pwedeng baguhin sa Kanya. God has no need to change for He is complete and perfect. And the covenantal name that He gave to Moses to tell the people of Israel just who God was is this, I am that I am, or I am the self-existent one. So God needs nothing outside of Himself to exist. He is fully self-sufficient and self-contained. So what God promised cannot be broken, and what God set forth cannot be stopped. God say about Himself, Malachi chapter 3 verse 6 says, For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Ang isa sa napakagandang meron ng Diyos, magbabago ka pero hindi magbabago ang Diyos. Hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos, bumitaw ka man sa pag-ibig mo sa Kanya. Hindi kagaya ng tao, di ba? Kaya nagkahiwala yan Isa na lang ang nagmamahal hanggang sa unti-unti nawala na rin ang pagmamahal. Pero ikaw, kumakalas ka na kay Lord, lahat gagawin ng Diyos, makabalik ka lang. Do you remember the prodigal son? Pinahintulot ng Diyos na ibigay ang lahat ng yaman na kailangan niya. Nagwalwal sa buhay. Nakipagbardugulan sa mundo. At nung walang-wala na, sa huli, lapit uli sa Diyos. At ginawa ng Ama sa lupa, nagre-represent ng Aba sa langit, tinanggap siya na walang kondemnasyon. Hindi siya sinumbatan, na kahit ang amoy niya ay hindi kaaya-aya, niyakap, dinamitan. Ibinalik ng kanyang Ama ang meron siya. Ganon si Lord magmahal. Ganon si Lord kabait. Hindi kagaya ng kapitbahay mo. Hindi mo lang nabigyan ng pansit nung birthday mo. Hindi ka na pinansin nung isang araw. Nandyan ba kayo? Hindi kagaya ng mga kaibigan mo nung high school. Nung magkita-kita kayo, best friend forever daw kayo, wala na, hindi ka na bate, ayaw na sa'yo. Bakit? Naungusan mo kasi sa buhay. Nagbabago ang tao kahit wala kang ginagawa. Pero ang Diyos, hindi nababago ang pag-ibig, hindi nababago ang pagmamahal, hindi nababago ang kabutihan. Hebrews chapter 6 verse 17 to 18, God desired to show more convincingly of the heirs of the promise, that unchangeable character of His purpose. He guaranteed it with the oath, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have led to refuge must have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. God cannot lie, nor He is able to lie, because that is not His nature to do so. Unlike humans who have the propensity to lie all the time, God cannot lie, just He cannot make a square circle. Ang tao, sino rito kahit kailan di na nakapagsinungaling? Mula nung isinilang ka. Wala nakasagot. Kahit pa yan white lies. Ano yung white lies? Kasi kailangan kong magsinungaling. Tinatawag ng pagkakataon para walang mapahamak. Sinungaling pa rin yan. Yung nga sa sarili mo, hindi mo matanggap na pupunta ka ng department store, hihingi ka ng small size, please. Hindi mo, ayaw na pumasok nagagalit ka pa. Hindi ito small Sabi ko small, hindi extra small. Binigyan ka ng large, ayaw mong tanggapin. Nakikita mo na yung sarili mo, parang ako lang. Sabi ko, bakit ganun umuurong ang damit? Pinagdiskitahan, parang fake to. Bakit? Umuurong
Di ba? Hindi mo matanggap na pati katawan mo, bulto ng itsura mo, mababago yan. Lahat ng bagay sa daigdig pwedeng mabago, hindi ang Diyos. Amen po ba? God's unchanging nature, even Jesus' words unchanging, for He said that, Matthew 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The word of the Lord remains forever. At sabi po ng 1 Peter 1:25, the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. Kaya po kung tayo man po'y nabibigot, nasasaktan sa mga taong nangako sa atin, sa mga taong inasahan natin, tandaan po natin, nakatalaga-talagang mabigo tayo sa kanila. Huwag na ho kayong masaktan na, ang daming bibigo sa akin, ikaw pa. Talagang lahat ng tao ay nakatakdang mambigo kahit ayaw niya, para lamang idirekta ka ng Diyos sa tunay na aasahan at pagtitiwalaan mong hindi ka mabibigo. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi napapako ang pangako. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. And it is hard to imagine, but no choice is possible with God. Neither is there any cause for Him to change. What God promised cannot be broken, and what God set forth cannot be stopped. God say about Himself. Balik tanawin po natin, dahil revival tayo, possessing the land. Ipinangako ng Panginoon kay Abraham ang lugar na kanyang pupuntahan at doon siya pagpapalain. Naisalin hanggang kanino? Kay Moses. Nung 400 taon halos na ang mga Israelita ay alipin, duka, na hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na isang kahig, isang tuka ang kanyang mga anak. Hindi matingnan ng Diyos yun. Pinadala niya si Moses na hindi capable sa paningin ng tao, pero naging capable sa harapan ng Diyos. Dahil pagdating sa pagsunod sa Lord, hindi niya titingnan kung anong kulang sa'yo. Kung ano ang mali sa'yo, pati ang buhay mo. Nandyan po ba kayo? Kaya kung ito'y panawagan sa ayaw maglingkod dahil ang nakikita ay ang maling buhay na meron siya, lahat tayo galing sa mali. Ako kasi yung pastor na hindi natatakot magtiwala kahit kanino pagdating po sa paglilingkod. Ang anak ko, magkaiba ho kami. Ang anak ko masyadong sigurista yan. Sabi niya, Ma, kasi that is precious ministry. Kaya habang kanina po nasa sasakyan kami, natutunan ko sa iyo, Ma, na mag-delegate ng bawat ministry. Sabi ko, talaga. Kasi paano mo makikita na ang isang tao ay pwedeng pagtiwalaan at mabigyan ng pagkakataong maglingkod kahit sa lahat ng kakulangan niya at kahinaan niya, hindi mo bibigyan ng pagkakataong siya'y magbigay ng kalwalatian sa Diyos. Dahil ako'y produkto lamang ng pinagtiwalaan at pinagtitiwalaan pa sa ngayon. Salamat. Alam niyo po kung may mga taong nagpapala sa inyo, mga mabubuting loob, ayusin niyo po pakikisama, please. Bihira yung ganyan. Huwag natin silang sakmalin. Huwag natin silang personalin kung magkulang man. Matutuho tayong magparaya pagdating doon sa mga taong hindi naman dahil sa ini-special natin siya, pero sa akin po dapat yung taong pinagtsatsagaan ka, yung taong binibigay sa iyong panahon, oras, lakas, yung taong wala kang igaganting mabuti pero mabuting ginagawa sa iyo. Yung taong nagbigay ng chance sa iyo para lumaki ang pagkakataon na making malaki ang connection mo. Bless them. Bless her. Bless him. Sa isip, sa puso, igalang po natin sila dahil naging kinatawan sila ng Diyos. Bihira na po ang mga taong gano'n na magtsatsaga sa atin, lalo't lagi tayong mahina. Nandyan po ba kayo? Bihira yung gano'n. Nasa panahon ng kailangan mong panalangin, nandyan siya. Nasa panahon ng kailangan mo ng payo, nandyan siya. Nasa panahon ng kailangan mo ng magpapalakas sa'yo, nandyan siya. Hindi mo naman siya swelduhan, ikaw pa nga binibigyan. Bigyan ho natin ng pagkakataon na lagi silang ipanalangin. Alam nyo, si Joshua kaya nagpatuloy, tiningnan niya si Moses. Una, tiningnan niya Diyos, pangalawa si Moses. Kung si Joshua lang, siguro aayaw to Sa akin lang Abay, nakita ko kung gaano kahirap na yung inumpisahan ni Moses, tapos isasalin mo sa akin. Pero dahil naging mabuting halimbawa si Moses, naging matatag siya, inilaban niya ang plano ng Diyos, inilaban niya ang naisin ng Diyos, inilaban niya ang buhay ng mga Israelita, itinuloy ni Joshua yon. Kasi may tamang perspective si Joshua. May tamang pagtanaw siya. Tandaan po natin, nasa pagtanaw. Kapag nakikita po natin ang laki ng problema, hindi ang laki ng Diyos, gugunawin ng problema ang mundo ng pananampalataya mo. Lagi nating tingnan, pag sama-samahin man, ang laki ng problema sa daigdig na ito at ibigay sa atin, malaki pa rin ang Diyos. Kung malaki utang mo, mas marami pa rin paraan ng Diyos para makalis ka dyan.
Kung malaki ang problema mo sa relasyon, mas marami pa rin paraan ng Diyos para iayos ng Diyos ang relasyon mo. 4 na puntos lang po ang iiwan ko sa pagkakataong ito na makita po natin na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Na ang kanyang pag-ibig ay laging nandoon. Gusto ko pong i-share sa inyo na napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon ng buhay natin at laging nandun siya, anuman ang kanyang ipinangako, panghawakan lang po natin, mangyayari't magaganap iyon kapag ito'y kalooban na. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And in the midst of continuous change in our homes, places of work, cities, nation, and places of ministry, here are 4 things God has promised will never change. Simple lamang to, kaya pag uwi nyo, kabisado nyo to. Number 1, His plan. Sino rito may plano sa buhay? Abe, magplano naman tayo. Mangyari't hindi, basta may plano ka. Nandyan po ba kayo? Kami ni Pastor Jan, may mga pagkakataon, Dad, ano plano na natin? Ano susunod nating hakbang? Dapat nagpaplano po tayo. Hindi ho ang buhay lagi ka nalang gugulatin. Ano po? At sa paggulat sa'yo, nasanay ka ng ginugulat ka. Minsan, may mga paggulat na kung saan natsambahan mo, okay. Pero minsan, mas madalas, sa mga paggulat ng buhay, nabibigla ka. Katulad ng kamatayan, sayawat sa gusto po natin, mamamatay ang tao, sayawat sa gusto natin. Maghihiwalay ang buhay natin sa isa't isa, kahit nagmamahalan kayo ng doble. Naalala ko, nanay at tatay ko, nalagpasan mula nila at natawid nila yung golden anniversary. Grabe yun 50th anniversary. Magpi-55 na sana sila, binawian ng buhay ang nanay ko. Nauna ang nanay ko. 1 linggo lang sumunod ang tatay ko. Ang buong ng bibig ng nanay ko, Choy, mauna ako Sabi ng tatay ko, hindi, ako na. Choy, Chay ang tawagan nila. Choy ang tawag ng tatay ko sa nanay ko kasi taba, Choy. Ang tatay ko naman, ang nanay ko, tawag niya Chay. Hindi ko na alam kung ano ibig sabihin nun, Chay. So, namatay ang nanay ko. Pero alam nyo, 1 linggo lang sumunod ang tatay ko. At habang binabaon sa lupa ang katawan ng nanay ko, sabi ng tatay ko, matagal pa ba yan, Diwani? Hindi ko alam sabi mo, mabilis at ako'y susunod. Naging madali silang lang tanggapin ang kamatayan kasi maganda ang pagtanaw nila sa buhay at sa buhay na susundan nila pagkatapos ng kamatayan. Nauna lang ang nanay ko. Ang pagkagipit, sino rito kahit kailan hindi nagipit? Magigipit tayo kahit napakarami mong pera ngayon. Yung 50 mil ng nanalong champion, 50 million, sandali lang yun. Gaano man karami ang pera, pag mali ang paghawak at hindi napakinabangan ng tama, hihipan lang yan. Tapos yan. Ang lakas, hindi lagi kang malakas. Dudupok din ang ugat mo. Dudupok din ang buto mo. Ang buhok mo, hindi laging natural ang kulay niyan. Minsan magiging unnatural na yan. Kaya ano sabi ng Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo si Yahweh. Hanggat di naglalaguto ka ng buto sa iyong katawan, hanggat di tuluyang lumalabong yung mga mata, hanggat hindi tuluyang pumuputi ang buhok sa iyong ulo, darating ang panahon, pati ang iyong pagnanasa, hindi mo na mananasa. Bakit? Lahat ng iyan ay unti-unti nang mawawala. Ngayon, ano plano mo? May plano tayo, pero but sad to say, hindi lahat ng plano aprobado ni Lord. Kaya nga kapag gagawa ka ng plano, suggestion ko lang, ang gamitin nyo lapis na may pambura at ibigay nyo kay Lord. Para kapag diribisan na ni Lord, pwede niyang burahin. At kung mabura niya at ibigay sa'yo, at may bago siyang isulat, matatanggap mo. Amen po ba? Minsan kasi ginagamit natin pentel pen. Inuukit natin sa bato. Pag hindi ho nangyarit naganap, sobra to death ang tampo natin kay Lord. But His thoughts, He's higher than our thoughts. Maraming panahon, maraming panalangin, maraming sitwasyon na pinahintulot ng Diyos na hindi mo gusto, pero doon ka napabuti. Doon ka napaayos. Doon ka nagkaroon ng kagalakan. Doon naalwa ng puso mo. Yung plano ng Panginoon is better than your plan. Sabi ng Psalms 33 verse 11, the plans of the Lord stand firm forever. So the only plan that matters is the plan made for you by the one who formed you, the one who loves you, knows you, and has set you apart to be His own. And it is a great plan. Kaya diretso lang sa daang matuwid. Sa layunin ng Diyos, tapusin mo, huwag kang umayaw. Diretso lang. Amen. Nandyan po ba kayo? Yun ang pinagsisigawan ko kaninang umaga pa. Diretso lang. Huwag kang bumitiw. Huwag kang umayaw. Huwag kang tumigil. Kapag alam mo na yung dinadaanan mo ay daan patungo sa katwiran at kasama mo ang Diyos, huwag kang huminto.
Hindi pinangako ng Diyos ang paglalakbay mo'y walang lubak. Hindi pinangako ng Diyos na sa daang tatahakin mo, walang mapanganib na masasalubong ka, walang pagka-traffic. Pero as long as nasa kalsada ka ng tagumpay, diretso lang ng takbo, na ang sinasakyan mo'y salita ng Diyos at ang gasolina mo'y pananampalataya, aarangkada ka ng todo patungo sa pangako ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. The plan, His plan. Joshua 1:3, ano plano ng Panginoon? Joshua, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Hindi ko mo wala na si Moses, wala na, tapos na, wala na yung leader eh. Yung nangungunan, nawala. Nasa kaligitnaan ng paglalakbay. Tapos na ang kontrata ni Moses, tapos na, hindi natutuloy sa takbuhin. Ako, madalas kong sabihin, hindi kong pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Kahit 35 taon na ako nagpapastor dito sa isang iglap, kapag ako'y umalis sa kalooban ng Diyos, papalitan ako ng Diyos. Aalisin ako ng Diyos. At magtutuloy ang gawain, mas matagumpay pa dahil inalis ang maling tao. Kapag may inaalis na maling tao ang Diyos, lalong nagtatagumpay, lalong nabubunga, lalong lumalaki. Bakit? Naalis ang mga panganib na tao, naalis ang mga tao magiging hadlang, maging sa sitwasyon ng buhay. Nandyan po ba kayo? Nung nagbaha, akalain mo po ba na yung lugar na pinuntahan ko, bago pangarapin yon? Tiningnan ko anong mga feedback, hindi nagbabaha kahit kailan. Nung nagbaha ang undoy hanggang kalsada lang, kumpiyansa ako. Nung bumabaha na hanggang dibdib na sa labas at ang loob namin pinasok na, hindi na bago yung pagnanasa ko. Sabi ko, pinanalangin ko to eh. Hiningi ko to't binigay. Kahit na matabunan ng tubig ang bahay ko, hindi ko pa rin pipigilang magpasalamat sa Diyos sapagkat binigay ito ng Diyos. Sawat biyaya ng Diyos, walang nasira. Ito nga lang, nag-let go ako. Kapag ganun na ang bahay mo ay pinasok ng tubig, magje-general cleaning ka. 4 ang nakita ko doon. Inalis ko yung mga bagay na hindi ko na kailangan at sira na, itinapon ko na. Yung mga bagay na pwede pa, pinamigay ko. Yung mga bagay na kailangan ko pa at gusto ko pa, kaya lang wala nang paglalagyan, pinamigay ko rin. Pero yung mga bagay na talagang makakaistorbo na, pinatapon ko na. Sa buhay natin, ganon. May dapat kang alisin, may dapat kang itapon, may dapat kang ipamigay, may dapat kang i-release. Masakit? Oo. Lalo na yung remembrance ko yan eh. Hindi pwedeng alisin yan yung kahon na pinaglagyan ng baso nung araw nung kami ikinasal. Nangangamoy ni, amoy kuweba ni, tinatabi mo pa. Yung pangkasal ko, naku po, Diyos ko, amoy loob ni, amoy alamuom ni. Don't get me wrong, please. Kaya lang sa sobrang pag-alaala natin sa nakaraan, ito'y remembrance ko. Ako, ang ini-invest ko lagi, relational investment. Alam ng anak ko yan. Kasi yung mga bagay, kapag iyan naging istorbo na, ile-let go mo yan. Pero yung relasyon ko kay Helen, yung mga pagkakataong, Helen, nandito ka, nandito ako, hindi na mabubura yun, hindi matatapon yun eh. Malibang itapon ni Helen at itapon ko, pero yun, kasaysayan na ng daigdig ng buhay namin yun. Pero yung binigay ko sa yung Helen, nung duster, nung 10 taon na nakakaraan, na sexy ka pa, tapon mo na yun. Kasi magpapaalala pa ng sakit ng loob mo, bakit dati ganito bewang ko? Diba? Minsan, yung mga plano natin, hindi natin mapuntahan kasi mali ang ginawa nating programa. Hindi lahat ng plano mapupuntahan mo kung mali ang programa mo. Let's say, Roland, punta tayong Baguio. Ano target date? Ito. Ilang oras dapat nandun ka? Magkita tayo ng 10 o'clock, ha? Sige. Before 10, nandun na ako. Bakit? Talagang sumakay ako ng sarili kong sasakyan. Hindi ako nag-commute. Kasi mas mabagal pag commute, baba ng babayan. Sarili kong sasakyan. Ano ginamit mo, Roland? Bisikleta. Palagay mo, makikita tayo? Kung ano yung layunin natin, ano yung programa mo para makarating ka ng oras, gawin mo. Ano programa ng Panginoon sa mga Israelita? Just obey. Trust. Magtiwala kahit tila bagat, teka, saan tayo kakain? Oops, may grab. Anong grab? Bumaba ang mana at pugo. Nandyan po ba kayo? Walang tubig. Nagkaroon ng refill. Water station. Saan? Batong malaki. Bumulwak ang sariwang tubig. All nandoon. Nandyan po ba kayo? Kapag ikaw'y nasa gitna ng kalooban ng Diyos at ang plano ng Diyos ay tinatahak mo, chill ka lang. Ang Diyos ay hindi magpapabaya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, His plan, letter P. Uli, His purpose. Everybody say purpose.
Sa Tagalog, layunin. Dapat yung plano mo, may layunin ka. Bakit gusto mo yan? Ano layunin mo? Colossians chapter 3, verse 23. Lahat ng ginagawa mo, let God glorify. Ba't mo gustong yumaman? To glorify God? Para balikan mo lahat ng nang-api sa'yo at sabihin mo, sige, ako yung inapi mo, ano ngayon? Hindi ka yayaman. Yumaman ka man, mahirap ang kalooban mo. Pero ba't gusto mo yumaman, Ate Eden? Kuya Obet, ba't gusto mo dumami pera mo? Pastora, gusto kong balikan ang mga taong dating naging kamay sa buhay ko. Gusto kong dito man lang mahinaman ng tuhod ko, ma-extend ang maraming kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay ko. O bakit gusto mong makatapos ng pag-aaral? Gusto mong ma-promote? Alam niyo po ba ang prayer ko sa mga wayan? Ma-promote kayo para meron kayong pulpito pag naka-promote kayo. Bakit? Pag ikaw ang pinaka-manager, lahat ng tauhan mo, walang magagawa, upo kayo, manalangin tayo sandali. Susunod yan, kahit outside na yan sa trabaho. Let's pray. Naalala ko si Ate Dina, kapag pinapalabas ako sa daylight devotion, binubuksan yung TV sa opisina. Ang lakas ng volume, nagtatrabaho yun, ha? Sabi ho ni Paskay, Mami, pinapalabas ka ni Ate Dina. So, po saan? Sa office. Hindi pa ako working. Binuksan ni boss ko eh. Hindi ho sila mag-uumpisa at hindi sila matatapos ng hindi nananalangin. Boss, Kristiyano eh. Tara, mag-pray muna tayo. O bago umuwi, mag-pray muna. Anong Bible verse? Di ba ang sarap ng promotion pagkasama si Lord? You conquer the land. Hindi yung ikaw ang inuutusan. Hoy, dapat magbago ka ng reliyon. Kundi, hindi ka mapupromote. Conquer the land. Iba yung talagang ikaw ay meron kang pinupuntahan, tinataas mo ang Diyos. May layunin ng Diyos. My purpose will stand and I will do all that I please. Isaiah 46 verse 10. Kaya nga si Joshua, sa book of Joshua 1:2-6, sabi rito, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. Tanong, tingin lang sandali. Yung pangako at plano kay Moses, nabago ba pagdating kay Joshua? Bagong tao to, nabago ba? Hindi! Kung ano yung pinangako kay Abraham, sinaling kay Moses, hindi binago ba? Hindi. Programa, binago ba? Hindi. Natagalan lang. From 3 days to 11 days to 40 days to 40 years. Nasa pagtanaw, nasa pag-aksyon, nasa pag-uugali, bago mo marating kung ano yung sagot sa panalangin mo. Abe, kung ikay wala pa, ang pagpapalay yumayabang na, hindi pang 3 days yan. Hindi pang 11 days yan. Yung wala pa yung sweldo mo, sabi mo, naku, babalikan ko lahat ng sapatos na gusto ko. Bibiling ko yung Hindi. Nung dapang-dapa na sa kahirapan yung babaeng balo, ang sabi po ng propeta, ano na lang meron ka? Isang boting langis. Ganun ba? Punta ka sa mga kapitbahay, huwag ka na mangutang kasi sira na pangalan mo. Manghingi ka na lang. Nanghingi. Version ko na lang yun, ha? Alam niyo yun? Sa book of 2 King? Nanghingi ng mga bote. Iba-iba size. Pagkatapos siguro ilang sako na yun. Ginalugad ang mga kapitbahay. Ano sabi ng prophet? Magkulong ka sa kwarto. Tapos po, isali mo yung isang bote. Abay, nalibang, ate. Sali ng salin, di nila namalayan. Ubus na yung boteng sinalinan. Pero meron pang laban yung basyo. Natapos lang ang pagbuhos ng basyo ng langis nung wala nang sasalinan. O ano bili ng propeta? Ibenta mo. Ang napagbilhan, balikan mo lahat ng pinagkakautangan mo, bayaran mo. Yung matitira, puhunanan mo, magsimula kang uli. Mahirap yung nagsisimula ka, ang daming masakit ang loob at kalooban. Dahil hindi mo sila binalikan. God is also a practical God. May layunin ng Diyos. Kung tayo ngayon ay nasa gitna ng pagsubok ng kahirapan ng buhay, kung kailang financial revival. 3 na ho yung pinagtuturuan ko about financial revival. Nakakapitong anniversary na po ako. For the glory of God, sa Diyos po kapurihan. Sa iba't ibang church. Sinisigaw ko, God is alive. Merong revival na nagaganap. Financial revival, relational revival, spiritual revival. Lahat sila naaapoy. Pag uwi nyo po, may answered prayer. Yung matagal nyo nang niluluhod, magriring ang telepono, tutugon ng Diyos, sumasagot. Na-cultivate yung faith. Basta may layunin ng Diyos sa bawat sitwasyon. Huwag kayong umayaw sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, ka umayaw sa buhay. Pabihira, highlights no?
Yung naglalaro kayo. Grabe, mainitan, bigla kang aayaw. Naku po, sarap makapikon nun. Yung heto na yung drama, Diyos ko, si Cardo, ayan na, babarilin si Cardo, biglang nag-brown out. Talaga naman mababalibag mo yung television. Yung kumakanta ka ng video, kay highlight na bibirit ka na oh, pupunta ka sa mataas. Bigla, nawala ng, hello, bumibirit ka na eh. Alam mo, minsan, i-disturb ka ng sitwasyon. Kung kailang mataas na mataas yung faith mo. Ako, napakasaya ko kahapon, sabi na asawa ko, saan galing yung energy mo? Nakipagsabayan kaya ako sa fun run. Yun nga lang, 2 ikot. Pero tinapos ko yung, Zumba. Sabi ko, ba't bitin ang Zumba? Sabi ng mga anak ko, Nax, ikaw ba yan, mami? Tapos uwi tayo kakot, maglalaba pa ako at mag-aaral pa ako. Sabi, bigla akong dinisturb ng sitwasyon, bigla akong pinalungkot, bigla akong tinakot. Buti na lang, naka-hold on ako sa promises ng Lord. Ayaw ng demonyong sumaya kayo. Ayaw ng demonyo na magala kayo. Ayaw ng demonyo na nag-aapoy kayo. So lahat ng ayaw ng demonyo, gawin nyo. Nung sanlibutan ka, pagka ano ginagawa mo sa kagalit mo, una, ayaw mo makita yan, kumukulo dugo mo eh. Kaya lang, wala kang magagawa. Kung yung kagalit mo paglabas mo ng bahay, kasalubong mo lagi. Minsan papahintulot yun Wala kang magagawa minsan yung hindi mo inaasahan mangyari sa'yo. Hindi mo mapipili ang sitwasyon. Hindi mo mapipigil kung paano ka masusugatan at masasaktan. Pero pwede mong pakontrol sa Diyos at pwede mong piliin ang mararamdaman mo. Be blessed forever. Amen. Sabi, alam niyo, para akong nagtuturo ng di ko alam kung nakikinig kayo. Hindi, joke. Hindi, na-starstruck lang kayo sa akin. Ako to, iba yung kanina. Palakpakan mo natin si Lord. His purpose. Amen. As long as we have breath in our bodies, we are guaranteed God has a purpose for our lives. Imagine, wala naman ako sa plano ng inang at tata ko Dapat si Kuya Selo, bunso. Tama ba ako, Kuya Selo? Ikaw ang bunso dapat Kapatid ko yan, kamukha ni Edo Manzano. Eto, Vilma Santos. De, joke. Tapos na dapat Maano ang, sabi nung, ako Selo, sabi na, kapatid pala. Gagalang ko na po yan, Pastora, kapatid nyo pala, de joke. Galang nyo yan, kapatid ko yan. Siya yung nauna sa akin sa JIL. Actually, nagbabalot po yan ng marijuana, iniipit sa Bible. Di ba, Kuselo? Sakristan po nung araw yan. Gustong-gusto niya yung otsa nung pare at saka po alak. Di ba, Kuselo? Kita mo, natatawa. Yun ang testimony niya. Kasi matamis-tamis yung alak, napunta na ako sa kapatid ko. Habang si Father ay nag-aayos, siya nasa likod. Tinutungga yung alak. Tapos nag-alaga pa to ng puno ng marijuana. Selo, totoo. Biro mo yung halaman ng marijuana, pinatutuka niya misa sa kalapate. Tama o hindi? May kalapati ka, tsaka may kuneho ka nung araw. Tinan mo, tata ko. Kaya nakadroga yung kalapati niya, tsaka yung kuneho. Pero dami naming, alapot, iipit niya yon. Ate Rich, ang gagawin niya, patutuyuin niya sa gitna ng araw. Tapos kuya, iipit sa Bible. Ganun niya kabait nung araw. Tapos alam mo, makita-kita ko, biglang nagbago si Kuya Selo. Tahimik, ngingiti-ngiti. Abay, makita-kita ko, drummer na ng JIL doon sa Sigsag. Pagpunta ko, gulat ako. Paano natuto mag-drum? Magugulat ka na lang May maganda pang bagay na ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita, pero may inaayos siya. The rest is history. Nagkasama kami sa ministry. Sinilang ako sa ayaw at sa gusto ng mga kapatid ko. Dahil kung hindi ako sinilang, walang pinakamaganda sa pamilya ko. Ayun! Palakpakan natin si Lord. Amen! Matthew 22:37 verse 40, God loves others to spread His glory among the nation. He has called us to make desirable, to love the Lord with all your heart, soul, and mind. Ang purpose mo in life ay makilala si Lord at matama ang pagmamahal mo sa Kanya. Ang sarap kayang mahalin si Lord. Amen ba? Ay nako, sarap-sarap mahalin si Lord. Kapag minahal mo siya, kahit kapos ka, pinupuno ka niya Kahit kulang ka, sapat na kay Lord John, kung kahit sa tingin mo kulang yung binibigay mong pagmamahal, ang tao, sasaidin ka Binigay mo ng lahat, pero parang kulang pa rin at sasabihin niyang, hindi naman ako minahal niyan kaya lang naman ako sinasama niyan kasi may nahihita Si Lord di ka sasaktan Believe me, sa matagal ng panahon ng paglilingkod ko, maraming panahon ng sugat ng puso ko'y galing pa sa mga taong nilubos mo ang pagmamahal.
At dumating din sa punto ng buhay kong bumibitiw ako sa pagmamahal. Tao lang. Pero kailanman, laging pinapaalala ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Magkulang ka man, kapusin ka man, ubusin ka man, puno ang Diyos na magmamahal sa iyo ng lubos. Palakpakan natin ang Lord. At ang will ni Lord ay maging disciple ka niya. Nandyan po ba kayo? Pastora, wala na akong lakas. Pastora, kulang na ang aking dunong eh. Alam niyo bang si Moses ay utal? Maikli ang dila. Tapos sabi pa ng Lord sa kanya, kausapin mo si Pharaoh. Paano ko kakausapin niya? Paniwalaan kaya ako? Sa personality development, dapat magaling ka magsalita. Sa pagsasalita pa lang, naku po, puntos na yun. Limbawa, nag-good morning ka sa boss, tapos tinanong ka, di ka rattle, di ka ninenervyos, dire-diretso. Doon pa lang, pinupuntusan ka na ng boss. Paano magsasalita si Moses? Sabi ng Panginoon, kukunin ko yung mga wala. Binago ba ng Lord yung dila niya? Hindi. Walang binago sa mali ng buhay niya, maging ng pagkatao niya. Pinalabas niya si Aaron, magaling magsalita. Ano sabi niya? Kakausapin kita, isalin mo kay Aaron, si Aaron na magsasalita. Hindi ba kapag sasalita si Aaron sa Pharaoh hanggat wala kang sinasabi? Ganun ang ministry eh. Kung saan ka inilagay, be thankful, stay where you are. Amen. Be fruitful. Ako madalas ako natutuwa doon sa mga yan eh. Dumarating ako, kayo pa magtuturo? Oh, sure. Oo nga ako, pipilitin ko. Kayo gusto nyo? Hindi yun, nagpulasan lahat ng tao sa dinatahan ko kanina. Nawala mga preacher dyan eh. Tapos si Pastor Michael, ayaw tumingin sa mata ko. Kasi baka makita ng mata ko, Mike, ikaw na, pagod ako, galing ako dun. Diba? Pero oo naman po yan eh. Parang ako lang, kahapon, ng tanghali, kakanta-kanta ako, kumakain na mo ako. Bigla na lang nakatanggap ako ng tawag, Pastora, ikaw magtuturo bukas. Nako, yung pangangatog ko mula ulo hanggang paa na. Wala eh, you have to obey. Iniisip ko na lang, maraming taong pwedeng gamitin, pero sino ako para tumanggi? Yun ang purpose ng buhay ko eh. Ang maging kagamit-gamit sa anumang paraan. Sana puntahan natin ang purpose ng buhay natin. Umiikli buhay, humihina ka. Nawawala ang marami sa'yo, pero hindi mo nakikita yung purpose ng Lord sa buhay mo. Alam mo, hindi lang jackpot eh. Yung marating mo yung purpose ng Lord sa buhay mo. Yung kahit ito lang ang bahagi mo, pero alam mong nagampanan mo. Nandyan po ba kayo? Kaya ako, sabi ko kahapon sa fun run, ano role mo? Wala po, tagapalakpak lang. O di husayan mo, papalakpakan na rin lang, galingan mo. Nakita ko, lalakad-lakad yung 3 kabataan natin. Anong gawin mo? Magko-coach po. Di coach kayo mabuti. Sabi nyo, kaya nyo yan, kaya nyo. Whatever you do, do it for the glory of God dahil yan ang purpose ni Lord. Number 3, His plan, His purpose, His provision. Gaano katagal ang paglalakbay ng Israelita? 40 years. Supposed to be 3 days. Supposed to be 11 days. Naging 40 days hanggang sa naging 40 years. Yung provision ng 3 days. Naging provision din ng 11 days. Naging provision ng 40 days. Naging provision ng 40 years. Hindi ho nawala ng paraan ng Diyos para mapakain sila sa gitna ng disyerto. Take note, disyerto. Walang makakainan. Ilang na lugar, wilderness. Na wala kang choice kundi makinig. Ano gagawin ng Diyos? Mamamatay na ba kami? Bago sila magkaroon ng acid reflux. Bago sila maging acidic. Kaya walang acidic sa Israelita nung araw. Walang nagka-ulcer, ate. Alam ng Lord pati pagkalam ng sikmura. Alam ng Lord kung kailan sila mapapagod. And grabe yung provision ng Lord because God is faithful to keep His promises. Sabi ng Psalm 78 verse 24, He rained down manna from the people to eat. He gave them the grain of heaven. Pakinggan niyo po to ha. Deuteronomy 29 verse 5 to 6. Sa loob ng 40 taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi na luma ang mga damit at sandalyas nyo. Wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin. Pero binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailangan ninyo para malaman ninyong siya ang Panginoon ng inyong Diyos. Eto pa po, Exodus 13:21 to 22. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi.
Imagine, wala silang skincare doon. Nandyan po ba kayo? Walang nagkamelasma. Walang nagkaanan. Ano pa ba pwede maging sakit sa balat? Walang kinalyo. Hindi nga naluma ang damit. Walang nagkapitsa-pitsa ang itsura ng katawan. Wala. Skincare, healthcare, provision care, name it. Kapag ikaw nilagay ng Diyos sa isang sitwasyon at idinako ka sa kanyang plano, kakayanin mo yan kahit mabigat pa ang pinagdadaanan mo sapagkat lalagpasan mo lang. Dadaanan mo lang yan. Huwag mong tambayan. Pag ako bumisita sa inyo, sister, pwede ba sa inyo hanggang 3 days ako? Ano ba? May dala akong sariling pagkain. Okay lang. Privilege. 3 months, okay pa. Magbibigay ako, bayad sa kuryente, dagdag. 3 years. Hindi na. Kahit pa si Pastora Diwani yan. Bakit? Turista na ako sa inyo. Lalo pang gagamitin ko'y kutsara nyo din, huhugasan lang. Pinggan mo rin na minsan nagkakapalitan tayo. Let's face the real fact. Kahit na hinahangaan mo si Pastor at gustong-gusto mo ko, 3 months nga is not enough. Enough. So dadaan lang. Pati nga pagpapala, dumadaan lang eh. Kaya sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, nais ko'y purihin ka, Jesus. Yung bulsan nyo ngayong puno, palagay nyo sa 1 linggo, puno pa yan. Sasabihin mo, by faith, by faith. Pambayad lang ng kuryente, kulang na yan eh. That is reality. May common life. Meron ngayon, bukas wala. Sa meron o sa wala, ang Diyos pa rin ay Diyos ng meron at wala at kaya kang isalba at itawid sa wala o sa meron ng buhay mo. The same God. Unchanging promises. Amen. Naranasan nyo ba na yung pera mo, utusan ka pa ng Diyos? These last few days, grabe ka naman, Lord. Nakaambahan eh. O pagkatapos nito, pupunta na ako, mamamalengke na ako. Biglang sabi ng Lord, bigay mo yan. Huwag mong hold back yan. Saksi po mga anak ko. Wala na. Well, di naman aayaw mga anak ko eh. Alam na alam nilang binubuhay kami ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero akalain mo ba, yung ibinigay mo sa Diyos, 3 doble kung ibinabalik. Kapag talagang ibinigay mo ng may matapat at pananampalatayang, ang Diyos ang magbabalik. Kapag ibinigay mo ang lakas mo, idodoblehin ng Diyos ang lakas mo. Kung ano ibigay mo, binabalik ng Lord eh. Talino, lakas, kawang-gawa, binabalik ng Diyos eh. Kasi ayaw ni Lord na, mas magaling ka pa kaysa sa akin, ako ang Diyos. Nandyan po ba kayo? Wow, mas generous ka pa, Roland. Hihigitan kita dahil ako lang ang nagbigay sa'yo. Wow, mas malakas ka, mas matalino ka. No, ako lang ang nag-create sa'yo. Yung provision ng Diyos, hindi kayang sukatin eh. Nandyan po ba kayo? Imagine, ito pa tayo ngayon. Lagi tayong naghahanap ng wala. Lagi nating kasi sinasakmal tayo ng mundo eh. Yun ang problema eh. Nagpapasakmal tayo sa mundo. Nadinig nyo ba yung teaching ko kanina? Dinala ko sa veterinary yung aso ko. Alam mo, sabi nung vet, na-stress po yung aso nyo. Na-stress po eh. Ano gagawin natin? May iinumin hong pampakalma. Oh my God. Kala ko sa tao lang ang stress. Imagine, payag ka nun. Yung sakit ng hayop, sakit mo rin. Diba? Whether you like it or not, rampantang stress. Paano mo i-handle yung stress? Pastor, hindi naman makakaiwas dyan eh. Hindi ba maiiwasan? Sasapuhin mo lahat. O pwedeng ganito. Una, may plano ang Diyos, may layunin ng Diyos, may provision ng Lord dito sa stress ko. Dapat alam natin yung lalabanan lang natin. May mga laban na hihikaban mo lang. Palagay niyo kung si Manny Pacquiao labanan si Roland. Patulan ba ni Manny Pacquiao to? Titig lang yan, babagsak yan. Di ba? Bakit? Heavyweight na ako eh. Ito na labang ko. Champion na ako eh. Marami na ako napatunayan sa laban. Itong kay late na laban, papatulan ko ba? Hindi lahat ng laban papatulan. Amen. Kay malaki, kay maliit na laban, bigay mo sa Lord ang laban. At hayaan mo ang Diyos ang umayos ng laban. Sa huli, panalo ka sa laban. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya daming stress. Sabi ng Matthew 6,
Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Imagine yung kinumpare na Lord. Huwag kang mag-alala sa iyong kakainin at iinumin. Di ba mas mahalaga ang buhay? Kesa sa iyong damit, kesa sa pagkain, kesa sa iyong susuot. Higit pa raw ang buhay. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you worrying add a single hour to your life? Isang araw, sabi ni Pastor Jan, hindi ko nasagip yung ibon. Ganyan siya. Sabi ko, bakit? Lumanding dito sa garahe. Biglang may nakapasok na daga, kinagat siya. Kung magkwento ba, kala mo laking problema. Hindi, sabi ko, sige, enjoy ko na lang to. Hindi sa lahat ng pagkakataon, may ganitong kwentuhan ano nangyari ka ako sa ibon? Kasi mami, meron kasing tinapay na bumagsak. So yung ibon, bumabangan. Kasalanan ng ibon. Sabi ng asawa, bakit? Nabisi siya doon sa pagkain, hindi niya alam may kalaban. Iwan niya sandali yung pagkain, lumipad siya dahil hindi siya panlupa. Panghimpapawid siya. Sabi ng asawa ko, kasi siguro gutom, kaya bumaba muna sa lupa. Hindi pa pwede isang tabi gutom? Ayun, tingnan mo, mababa na halaka rin namin. Sabi niya, ikaw man to, bababa ka sandali. Yun nga, sa pagbaba mo, nadali buhay mo. Gaya na maraming Kristiyano. Ano ginagawa ng Kristiyano? Nakikipagharimunan sa kapirasong tinapay, kaya dinali ng mundo na wala kay Kristo. Nandyan po ba kayo? Hindi lahat ng pagkakataon, igagrab mo kahit maganda. Hindi lahat ng maganda kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng gusto mo, gusto ng Diyos. Hindi lahat ng ayon sa nais mo ay ibibigay ng Diyos. Hindi lahat ng pinangarap mo, pangarap din ng Diyos sa iyo. Hindi lahat ng nais mo, pipilitin mong kunin, pero hindi mo na kaya. Pag hindi na kaya at bumibigay ka na, bitaw. Pastora, asawa ko, di ko na kaya. Hindi pwedeng bitawan yan, kasalanan yan. May mga talagang kakargahin mo, pagtitiisan mo, yan na yan God may provide differently than we expect. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. God provides more of Himself. Our greatest need is for more of God and is something He gladly gives us. Sarili nga niya nagawang ibigay May kaya pa bang ipagdamot ang Diyos? Di ba? May kaya pa bang ipagdamot ang Diyos? Sa mga panahon ng buhay natin na naiinip tayo at nagtatampo na tayo, parang ang tagal tumugon ng Diyos, isipin natin, nagawa niya ang ibigay sa sarili niya Hintay lang. May inaayos pa si Lord Pinapatag pa na Lord ang mga kalsadang dadaanan mo pa sa paglalakbay mo. Amen po ba? Kaninang umaga po, nalimutan ko sabihin kay Pascay na, anak, huwag ka dumaan sa bandang Saluisoy kasi ginagawa yung bandang tulay dyan. Wala, nandun na kami. And running out of time, kailangan makarating kami on time, ahead of time. Sabi niya, sabi ko, sorry anak. Pero may makitin na daan na dinaanan po namin. Ngayon pa uwi, kailangan habulin ko yung oras na to. Wisdom lang. Initiative. Dadaan pa ba kami ron kahit may daan? Maaantala. Kaya sinabi ni Pascal, hindi na tayo dyan dadaan didiretso na tayo. Kasi yung shortcut, hindi naging shortcut, long cut. Bakit? Yung shortcut ginagawa. May mga daan tayo na dinadaanan na hindi yun ang gustong ipadaan ng Diyos sa'yo. Oo, may proseso. Pero kung kilala mo ang Diyos, pagkakatiwala mo sa Kanya ang proseso at daang dadaanan mo para mapunta ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Number 4, His plan, His purpose, His, Pasensya na kayo. His provision. And next is His presence. Joshua 3:13 says, and as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot on the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in heap. Eto po Si Moses, sa panahon ni Moses, nahati dagat. Ano ginawa, kuya? Yung tungkod, itinuon sa dagat, nahati. Paraan ng Diyos. Inulit ba? Hindi na dagat pero ilog ng Jordan. Pero sasabihin nila, chicken na to, dagat nga natawid ilog Jordan pa. Pero hindi, ng panahong yon, tinuon ng Diyos, natatawirin nila ang Jordan sa panahong malalim ito at malakas ang dating ng tubig. Na sinasabi ng mga magagaling ng komentaryo sa Biblia, ng panahong yon, mahihirapan silang tawirin at malulunod silang lahat. Imagine that.
may mga pagkakataong kung kailan mo ipinapanalangin, parang lumalabo yata. Kasi minsan pinakikita ng Diyos na huwag kang maging familiarity in faith. Hindi ko mong yan ang ginamit sa'yo ngayon, bukas yan pa rin ang gagamitin sa pangangailangan mo. Nandyan po ba kayo? God is a God of variety. Nung kami po ay binigyan ng Diyos ng bahay, sa panahong hindi namin alam kung paano huhulugan, biglang nagkatrabaho ang aking anak na si Kai, na nakakatuwang ko ngayon sa pagbabayad ng bahay. God's timing is perfect time, not too late, not too soon. Kapag ang presensya ng Diyos ay kasama po namin, kahit sa bagyo man, sa problema man, sa unos man ng buhay, God is in control. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Eto na. As long as hawak nila ang Ark of Covenant at sinusundan nila, nandun ang presensya ng Diyos. Ang Ark of Covenant, sumisimbolo ng presence ng Lord. Ano nangyari sa Jordan River? O eto, ganito, paunahin mo ang Ark of Covenant. Nang dumantay na, o lumubog na ang paa ng mga priests na hawak ang Ark of Covenant, ano nangyari? Hinatak ng Lord ang tubig, patalilis. Unti-unti, naubos ang tubig sa gitna. At anong sabi ni Joshua? Doon kayo sa gitna, huwag kayong aalis. Habang dumadaan ang mga Israelita. Kay Moses, ano paraan? Ipatong mo ang iyong tungkod, mahahati ang dagat, lakad kayo sabay-sabay. Kay Joshua, Joshua, ang mga priest, paunahin mo, huminto, mag-stop over sa gitna. Once na maitungtong nila ang paa nila sa tubig, hahatakin ng Diyos sa himala niya, ng kapangyarihan niya, ang tubig, matutuyo ang tubig ng river. Pagkatapos, diretso kayo habang nandun ang Ark of Covenant. Iba, di ba? May repetition ba? Hello, may repetition? So wala hong repeat si Lord. Laging bago. Sabi mo sa katabi mo, hoy, magbago ka na. Hindi pala, may bago. Diba? May bagong galawang Diyos. Nandyan po ba kayo? Nagkasakit ka. Dumating sa punto ng buhay mo, nagkasakit ka. Salamat, may pampagamot. Gumaling ka dahil may ginamit para magpagamot ka. Nagkasakit ka, wala kang pampagamot. Isang lay hands lang ni Pastora Helen. Gumaling ka. Nandyan po ba kayo? Hello? Diba? Wala kang pampagamot. Nilay-hands ka ni Pastora Helen, gumaling ka. Nagkasakit ka uli, nagpalay-hands ka, ayaw kang gumaling. May health card ka na, pumunta ka ng doktor, gumaling ka. The same God! Nandyan po ba kayo? Health card man yan o kamay ni Helen yan, pinagaling ka pa rin ng Lord. Iba lang ang paraan. Hello? Parang di kayo naniniwala. God is a God of variety. Biro mo yung ayudag yan, praise God. Sino rito? Kaway-kaway, ang dumami grocery, abot-abot ang sardinas at noodles. Hindi pa ubos yung isang grocery iCare, dumating ang DSWD. Tapos iba pa yung ayuda ng palugaw. Ito, hanga ako dito sa extension extension nila Renjo eh. Dati lugaw-lugaw lang kayo, ngayon patapsi-tapsilog na kayo, spaghetti chicken pa kayo ngayon eh, no? Oh, sana all. Diba, we experience the presence of God through Scripture. Yung salita ng Diyos, that is presence ng Lord. Kaninang umaga, habang po ako ay nananalangin, natuwa lang ako sa Lord eh. Simple lang ha, nadidinig nyo na. Anak, don't worry, I will never leave you nor forsake you. Walang sitwasyon at pangyayari ng buhay mo na hindi ko pinapahintulutan at sasamahan kita mula una hanggang dulo. Kaya nga ho, tag words ko eh. Sana hindi tayo hanggang una lang, hindi hanggang gitna. Sana hanggang dulo, tapusin natin ang tawag ng Diyos. And non-negotiable ang calling ng Lord. Sana wag nating ipagpalit ang tawag ng Diyos. Sana wag nating ipagpalit ang paglilingkod. We experience the presence of God through prayer. Because prayer is one of the most powerful weapon God has given us. Ako, meron kaming testimony, hindi lahat makaka-relate talaga eh. Bless na bless ko kami sa bahay eh. Tagyayari yung talagang kapag bless yung family mo, bless apat na sulok ng pamilya mo, bless pati yung pupunta sa bahay nyo for the glory of God ah. Malalaman mo rin pati mga alaga mo kung may alaga kang pusa. Kung ano kinain ng pusa, yun ang kinain nyo eh. Pag kumain ng tuyo ang pusa, ibig sabihin tuyo ulam nyo. Pag kumain ng mga buto-buto, ng manok yan at ng mga baboy at mga pinagtirhan ng mga lechon, ibig sabihin yun ang ulam nyo. So, ibig sabihin, pati mga alaga nyo, pinagpapala. Saan ka nakakita yung kapitbahay mo, hindi kumakain ng cake, pero yung pusa mo kumakain ng cake? Nandiyan po ba kayo? Buti pa yung pusa nakakain ng cake. Yung kapitbahay mo, hindi.
So naniniwala na kayo, pati lahat ng mga meron kayo, may buhay man o walay pagpapalain, basta tayo nagpapatuloy kay Lord. Amen ho ba? Biro nyo ho yung unan ho nung alaga namin. Yung unan nung alaga namin, unan ho yun, pagka ikaw mag-a-abroad, yung nakalagay ditong unan. Samantalang iba, walang ganong unan. Hindi ko naman ho niyayabang kasi hindi ko naman ho kailangan yun at hindi ko gusto. Pinaunan mo na sa aso mo. Di ba pati yun pinagpapala? Di ba pati kung ano meron ka at kung ano ang nandaan sa'yo at kung sino man ang kasama mo, kasamang pinagpapala? Amen po ba? Kaya totoo rin doon sa dumikit ka sa pinagpapala. Dikitan mo yung mga tao, yung mga anak ng Diyos na walang ginawa kundi palakasin ka. Yung sasama ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Uy, bago yun ha, pakisulat nga yun. Isasama ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Amen? Kung pipili kayo ng lalaki o babaeng yung pakakasalan, sumama ka at piliin mo yung lalaking sasama ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Mga kaibigang pasasayin ka, maglilingkod kayong sama-sama. Hindi yung palulungkutin ka at iiwan ang paglilingkod. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. His plan, His purpose, His provision, and His presence. Diyan natin makikita yung unchanging promises ng Panginoon. In conclusion na po ako, Christians sometimes refer to heaven and the future restoration of the earth as the promised land. God has promised a glorious eternal home for all those who love Him and have trust in Christ Jesus for salvation. God's eternal promised land is the heritage of all who come to Him through His Son. Sabi ni Elder L. Tom Perry, the world changes constantly and dramatically, but God, His commandments and promised blessing do not change. They are immutable and unchanging. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sa oras pong ito, paalala natin sa Panginoon, pero hindi malilimutin ng Lord. Nais niya lang, natingnan ko nga kung naaalala mo lahat ng ipinangako ko sa'yo. Tingnan ko nga kung kaya mong sambitin ngayon sa panalangin, yung mga alam mong salita ko na pinanghawakan mo. Ito po yung umaga ng pagsamba na nakatutuwa, na ibalik natin sa Lord ang lahat ng kanyang pangako. Yung mga anak ko hanggang ngayon parang bata, Mami, di ba sabi mo? Pinangako mo, Mami, ha? Kasi alam nilang nangako, Mami nila eh. Daddy nila eh. Instinct na nila yon. Matik na yon. Hindi ko alam kung paano ibibigay ng mami ko, ng daddy ko, pero pinangako niya eh. Sa Diyos pa. Diyos na unlimited yung power, yung blessing, yung provision. Ang Lord kasi walang panalangin kahit nga minsan mali ang motibo at mali ang ating dasal na hindi niya dinidinig. Ang Diyos naman kasi kahit anong paraan ng ating paglapit, nauunawaan at naiintindihan niya. Ang Diyos naman kasi, yung kanyang pangako, kahit na dumating sa point na nalimutan na natin, tumutugon pa rin siya. Subo ko dyan si Lord. Tagal ko ng panalangin to, Lord. Nilimot ko na nga kasi baka ako hindi mo ibibigay. Nagulat na lang ako isang araw. Binigay niya. At ang sabi ko, Lord, sino ba ako para bigyan mo nito? Isa lang ang tugon ng Lord. Hindi ba ginusto mo yan, pinanalangin mo yan, at ipinangako ko? Kahit gaano katagal na't nalimutan mo, pero hindi ko to nalilimutan. Panghawakan po natin ang kanyang pangako at kanyang salita. Let us bow our head and let us close our eyes. Let us worship the Lord. Pangako mo'y aking panghahawakan. Hawakan po natin ang kanyang pangako. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. This is our prayer, Lord. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghawakan. Oh, this is our prayer, oh God. Pangako mo, Hawakan po natin ang pangako ng Diyos. Tayuan natin ang kanyang pangako. mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. O pababayaan man, pangako
Pwede ho bang ilagay natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso? Gawin natin itong panalangin. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako mong tangi kong sandigan. Pangako mo Habang umuusal ka ng dasal sa Diyos. sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y Kapatid! Sa huling awit, ibigay natin sa Diyos ang pinakamataas na pagsamba. aking Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. Pangako Mahal ka po mo namin. ang tangi kong Mahal ka po namin, sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, sa oras pong ito, nauubos man o unti-unting humihina ang aming katawan dahil sa aming pag-edad. Unti-unti man minsan, O Lord, ay tila baga gusto kaming ubusin ang sitwasyon at mga pangyayari, mga personal naming dalahin, mga bigat at sakit ng puso na nasugatan sa matagal ng panahon at hindi naghihilom. Pangahawakan pa rin po namin ang iyong salita at ang iyong pangako dahil hindi ka nagbabago kailanman. Lord, i-comfort mo po yung mga anak mo na narito, na naiinip na po sa pagtugon mo, na parang bumibigay na po kami. Pero Lord, hindi ka naman tumutugon sa oras na kailangan at gusto namin. Perfect timing ka pa rin, Lord. It doesn't matter kung anong edad na namin. Si Abraham, 75 years old, nang tawagin mo siya. At halos 100 taon nang siya'y ibigyan mo ng anak. The same God na nangako at nagbigay, na nandoon na sustain ang blessing na meron siya. Kilalanin ka namin ng mas malalim kaysa sa mas malalim na pagtingin namin sa problema at pagsubok. Panginoon, pakidantay niyo po ang inyong mga kamay sa ulo at sa puso ng iyong mga anak, maging lahat ng nanonood ng FB Live. Ang nawawala ng pag-asa, ang bumibigay ang pananampalataya. Lord, hindi ka nababagong Diyos. Hindi nababago ang iyong pangako. Tumutugon ka sa oras at kailangan namin. Maraming salamat sa pagpapagaling, physically, emotionally, mentally, relationally, spiritually, financially, materially, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. We speak revival in our families, Lord. We speak revival in our finances. We speak revival in our faith. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen!